Welcome back, kaangat! Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba nagsimula ang sikat at isa sa mga nanguna sa larangan ng digital na pera. Walang iba kundi ang Bitcoin. Ano nga ba ang naging dahilan at naisipan na nakaimbento nito na isang Japanese national na pasukin ang digital na pera kung bansagan ay future ready? Ngunit bago tayo magpatuloy, kaangat, ay siguruhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Matatanda ang umingay ang pangalan ng Bitcoin o isang uri ng digital money noong taong 2008. Ang tao sa likod ng matunog na imbensyong ito, walang iba kundi si Satoshi Nakamoto. Ang kwento sa likod ng Bitcoin. Matatandaang hindi pa sikat ang Bitcoin lalo na noong taong 2000s. Pero kung susuriin ay makikita ang inspirasyon sa likod nito ay nagsimula pa noong taong 1982. Ang isa sa mga kauna-unahang naglunsad ng digital na pera ay ang computer scientist na si David Chaum gamit ang konsepto ng eCash. Upang mapigilan ang paglabag sa privacy ng isang tao, naglabas siya ng blind signatures for untraceable payments. Ang konseptong ito ay isang makabagong uri ng cryptography na kung saan ay magiging automated at anonymous ang paraan ng pagbabayad nito. Lubos na natuwa si David Chaum sa kanyang ideya, kaya naman nagdesisyon siyang magtayo ng digital company noong 1990 sa pamamagitan ng DigiCash upang makagawa ng isang ligtas na online currency. Agad na kinapulutan ito ng interes ng mga empleyado at mga namumuhunan. Hindi nagtagal ay hindi naging matagumpay ang produkto na ang resulta ay pagkalugi nito. Hindi man naging maganda ang resulta ng kanyang kumpanya, naging inspirasyon naman ito sa iba. Ang dalawa sa mga taong may lakas ng loob na sumunod sa kanyang yapak ay si Wei Dai, isang computer engineer. Inilunsad niya ang isang cryptocurrency na tinawag niyang B-Money. Hindi natagalan ay naglunsad din ang computer scientist na si Nick Szabo ng isang cryptocurrency at tinawag niya itong BitGold. Ang nais ng dalawang computer scientists ay makabuo ng isang cryptocurrency na hindi na kinakailangan ng isang third party kagaya ng bangko sa mga transaksyon. Ngunit wala sa dalawang ideya ang matagumpay na inilunsad. Makalipas ang halos 2 dekada ay wala ni sino man ang matagumpay na nakapaglunsad ng isang cryptocurrency. Hanggang sa sumapit ang buwan ng Agosto taong 2008, ang isang misteryosong tao na kilala sa pangalang Satoshi Nakamoto ay nagkaroon ng palitan ng mensahe kay Wei Dai, isang computer engineer. Ang ilan sa mga mensahe na nakalagay ay nagpapakita ng interes ni Nakamoto sa B-Money page ni Wei Dai. Binanggit din niya dito na naghahanda siya upang maglabas ng isang sistema na nakalinya sa ideya ni Wei Dai. Pagkalipas ng 2 buwan, ay agad na inilunsad ang papel ng Bitcoin na sinasabing isang peer-to-peer o direktang transaksyon na hindi na kailangan pang dumaan sa mga pinansyal na institusyon katulad ng bangko. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsasaliksik ay hindi pa rin tiyak na matukoy ang misteryosong tao sa likod ng Bitcoin. Sino nga ba si Satoshi Nakamoto? Si Satoshi Nakamoto ang tao sa likod ng sikat na cryptocurrency na Bitcoin. Ang pangalang ito ay kanya lamang alias at kahit sa kasalukuyang panahon ay wala pa rin nakatutukoy sa kanyang tunay na pangalan. Marami ang lubos na namangha sa kanyang imbensyon. Kaya naman, lubos silang napaisip kung nag-iisa nga lang ba si Satoshi Nakamoto o baka isang grupo o korporasyon. Paano nga ba nagsimula ang Bitcoin? Ilang araw lamang noong pumasok ang taong 2009 ay isinagawa ang kauna-unahang pagmimina sa Bitcoin at tinawag itong The Genesis Block. Agad na gumawa ng ingay ang aktibidad na ito at napasama sa nilalaman ng Times article na pinamagatang Chancellor on Break of Second Bailout for Banks. Noong ika-12 ng Enero ng parehong taon ay matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Bitcoin transaction kung saan ay nagpadala ng 10 Bitcoin sa kilalang computer scientist na si Hal Finney. Matatandaan na isa si Hal Finney sa mga nakapansin at naging interesado sa kaunang anunsyo ni Satoshi Nakamoto tungkol sa Bitcoin. Tinulungan din ni Finney si Nakamoto na ayusin ang mga depekto sa kanyang programa. Sa kabila ng pagiging matagumpay nito, hindi agad-agad na naging isang kilalang kapalit sa pisikal na pera bilang pambayad ang Bitcoin. Hindi rin agad nila nakamit ang target na halaga ng Bitcoin na $10 milyong. Nagbago ang lahat para sa Bitcoin nang sumapit ang taong 2010, kung saan ang programmer na nakabase sa Florida, ito ay walang iba kung hindi si Laszlo Hanyecz,
ay nagpadala ng $10,000 na Bitcoin kapalit ang 2 Papa John's pizza. Dahil sa transaksyong ito, mas dumami ang taong naging interesado o gustong subukan ang pinansyal na transaksyon gamit ang Bitcoin. Hindi natagalan ay tumaas ang halaga ng Bitcoin na tinatayang nasa $500 million. Bilang isang tagahanga ng Bitcoin, itinilaga nila ang May 22 bilang Bitcoin Pizza Day. What goes up must come down. Hindi maikakaila na sa bawat tagumpay ay hindi mawawala ang pagsubok dahil noong taong 2011, sa kabila ng kasikatan ng Bitcoin, bumaba ang presyo nito sa halagang $1 laban sa isang Bitcoin. Tumaas ito sa halagang $10 hanggang sa umakyat ng $1,000 bawat isang Bitcoin. Tuluyang nasundan ang pagbagsak ng Bitcoin nang malugi ang Mt. Gox, isang Tokyo-based cryptocurrency, na kung saan naitala ang ilan sa malaking transaksyon ng Bitcoin. Umabot ang transaksyon sa mahigit 850,000 na Bitcoin ngunit noong 2014, lahat ng ito ay nawala. Ilan sa mga dahilan ay ang pagkahack ng sistema ng Mt. Gox. What comes down can go back up again. Pagkatapos ng pagbagsak ng Mt. Gox, walang ginawa ang Bitcoin kung hindi ang bumawi. Dumating ang taong 2017 at sa wakas, makalipas ang mahigit 3 taon ay pumalo na sa $1,000 ang isang Bitcoin. At noong Oktubre sa parehong taon ay umabot ito ng halos $6,000 at patuloy na umakyat pataas. Pumalo ito ng $19,000 sa pagtatapos ng taon. Alam naman ng lahat na hindi stable o pabago-bago ang lagay ng pera, lalo na sa mga digital currency. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ng Bitcoin, ay muli na naman itong bumagsak at pumalo sa $3,200 bawat isa o mahigit 625% ng pagkalugi. Maraming tao ang lubos na nadismaya rito. Habang nasa kalagitnaan ng pandemya, noong 2020, sa hindi inaasahang pangyayari, imbis na bumaba ang halaga ng Bitcoin ay kabaligtaran ang nangyari. Pinasigla ng pandemya ang transaksyon ng Bitcoin. Dahil sa nararanasang sakuna, ang isa sa nakitang paraan ng gobyerno ay ang mag-imprenta ng mga pera. Ito ay nagresulta sa pagbaba ng halaga ng bawat isa. Ngunit kaiba sa gobyerno, ang Bitcoin ay may tiyak na bilang na $21 million na piraso. Nagsimula na ring tumanggap ang malalaking kumpanya kagaya ng IBM at Netflix ng Bitcoin na siyang naging dahilan upang pumalo ang halaga ng bawat isa nito sa $29,000. Bitcoin sa kasalukuyan. Taong 2021 ang pinaka-nagpahirap sa Bitcoin. Ngunit inilabas ni Elon Musk ang balita na makabibili na ang mga tao ng Tesla gamit ang Bitcoin. Dahil dito, hindi napigilan ang pagtaas ng halaga ng Bitcoin at pumalo sa mahigit kumulang na $64,829 noong Abril. Hindi natagalan ay may kinaharap na namang pagsubok ang Bitcoin nang maglabas ng anunsyo ang bansang China na siyang naging dahilan ng pagbaba ng halaga nito. Dagdag pa rito ang pag-anunsyo ni Elon Musk na pansamantalang hindi na muna tatanggap ang Tesla ng Bitcoin hanggat hindi pa nasusolusyonan ang problemang kinakaharap nito. Muling nakabangon ang Bitcoin at nagtaya ng bagong record ng all-time high na $68,521 noong ika-5 ng Nobyembre 2021. Ang natitirang kinakatakutan ng mga trader ay ang pagiging centralized at regulated ng Bitcoin at mawala ang tunay nitong layunin. Kaangat! Ano ang masasabi mo sa ating nakamamanghang topic ngayon? Lubos ka bang napaisip kung sino nga ba si Satoshi Nakamoto? Nahikayat ka ba ng video na ito na balang araw ay maging isang crypto trader kagaya ng Bitcoin? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaangat na nagsasabing, it's never too late to start. It's always too late to wait.